Isang maganda at masayang araw po sa buhay ng bawat isa at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Amen! So welcome po sa lahat po ng mga naririto, maging sa mga nanonood sa ating live stream. Patuloy po nating i-share at ibahagi ang kanyang mga salita sa pamamagitan po ng pagbabahagi nito sa ating mga kaibigan. Amen? So, purihin po ang Diyos sapagkat naririto po tayo para magpuri at magpasalamat sa Kanya. Amen? Salamat po sa Lord sapagkat tayo'y may lakas, masigla at patuloy na naririto at patuloy na nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen? So, sabi nga po, ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi madali. Di po ba? So marami po tayong mga pagsubok na pinagdaanan, pagsubok na pinagdadaanan at maaring pagsubok na maaari pang pagdaanan. Ngunit salamat po sapagkat naririto tayo matatag. Amen? Naririto tayo na patuloy na nanampalataya sa ating Diyos. Sabi nga po, let us be faithful in serving the Lord. Let us be faithful in our prayers and let us be faithful in our sufferings. Kahit po tayo ay may pinagdadaanan, maging tapat lang po tayo sa Lord. Dahil alam ko po na ang mga anak niya na nagiging tapat at patuloy na nagpupuri sa kabila po ng mga pagsubok ay makakaranas ng matinding pagpapala na nagmumula sa Lord. Amen? Let us claim na maraming kagalingan ang ating mararanasan. Let us claim na maraming kagalakan ang ating mararanasan sa ating mga buhay. Amen? Kaya naman po, sama-sama nating ibigay yung pinaka-the best na papuri at pagpapasalamat sa Lord. Tayo pong lahat ay tumayo at pangungunahan po tayo ni Sister Catherine Jedroman para po sa opening prayer at ng worship team. Ako ay lalapit.
Yes, Jesus. Tunay nga po, Lord, na pinapupurihan ka po namin, Lord, sa oras na to, Lord. Sinasamba ka namin, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Tunay nga, Lord, na humihingi kami ng tawad, Lord, sa mga nagawa namin, Lord, na isip, na salita, Panginoon, o nagawa, Panginoon. Tunay na patuloy mo nga po kaming linisin, Lord, sa oras na to, Lord, bago kami, Lord, lumapit, Lord, sa inyong trono ng biyaya, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na salamat nga po, Panginoon, sa araw na to, Panginoon, sa pinagkaloob mo, Panginoon, sa bawat isa na nandito kami, Panginoon, ngayon, at dinala mo nga po kami, Panginoon, upang, Lord, sumamba, Lord, at pagpuri, Panginoon, Lord, sa inyong banal na harapan, Lord. Panginoon, tunay nga po, Panginoon, na pinapanalangin ko, Lord, ang gawain namin, Panginoon, sa oras na to, Lord. Simula sa simula, Lord, sa lahat ng tatayo, Panginoon, sa akin, Panginoon, at sa lahat ng tatayo, Lord, especially, Panginoon, sa magmemensahe, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw nga po yung maitaas, Panginoon, at doon lamang kami, Lord, sa iyong likuran, Panginoon. Tunay nga, Lord, na pinapanalangin ko, Panginoon, and alam ko, Panginoon, na kung ano yung gusto mong mensahe, Lord, na ipirating sa amin, Panginoon, yun yung ibibigay mo, Lord, ngayong araw na to. Patuloy nga na maisabuhay namin ito, at patuloy, Panginoon, na maiano namin, Lord, sa araw-araw naming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat nga po, Panginoon, maging sa mga kasama namin, Panginoon, na wala pa dito. Patuloy, Lord, na ingatan nyo nga po sila, Panginoon, sa pagpunta nila dito, Panginoon, at ipaalala mo nga po, Lord, na ngayong araw na to, Panginoon, ay araw ng linggo, Panginoon. Araw, Panginoon, ng pagsamba, Lord, at pagbibigay, Lord, ng papuri sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na patuloy na binibigay mo, Panginoon. Salamat kasi, Panginoon, nandito kami, Panginoon. And alam ko at hindi yun aksidente, Panginoon. Tunay nga po na ikaw lamang, Lord, yung patuloy naming pupurihin, Lord, at sasambahin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tunay nga po, God is good all the time and all the time, God is good. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Kaya patuloy po natin siyang pasalamatan at purihin. Amen. Ikaw, Yahweh,
Napakabuti mo, O Diyos. Wala kang katulad. Tapat ka sa aming mga buhay. Bagaman minsan kami ang nagkukulang, hindi po nagbabago ang inyong pagmamahal. Kami po yung nagpapakumbaba at hawakan niyo po ang aming puso. Buong buhay po namin ay niaalay namin sa inyo. Yung hininga, yung lakas, yung mga kakayanan, talento, lahat ay mula po sa inyo. Kaya marapat lamang po na kayo po yung aming papurihan, sambahin. Nilikha nyo kami para mahalin kayo. Kaya sinamba namin kayo sa espiritu at katotohanan. Nilikha nyo po kami para magmahal sa kapwa. Kaya may pagtitipon kami kagaya ng ginagawa namin ito. Nilikha nyo po kami para maging katulad ni Jesus. Kaya salamat sa pagtuturo nyo sa amin. Salamat sa mga pagsubok. Salamat sa mga karanasan. Miss lalo kaming nagpapakumbaba. Miss lalo naming nalalaman ang inyong purpose at plano sa aming mga buhay. Salamat sa mga trial. Salamat sa pagtutuwid nyo po sa aming buhay. Nilikha nyo kami para paglingkuran kayo. May mga apostol, may mga prophet, may mga evangelist, may mga pastor, teacher. Iba-iba man po yung aming mga kaloob at kakayanan. Habang nabubuhay kami, ipapagamit po namin ito sa inyo, O Diyos. At nilikha nyo kami para dalhin ang mabuting balita sa na ito po ang layo ninyo sa aming mga buhay. Salamat sa umagang ito. I-bless nyo kami. Hindi lang kami. Lahat ng sumasamba sa inyo sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. Sa lahat ng mga tinawag mo para kayo'y parangal at luwalhatiin. At doon sa mga taong mga lito, lupaypay, mga tao na may katanungan sa buhay, naghahanap po ng inyong kalooban, i-connect nyo sila sa website na ito. Hayalaan nyo po na ihatid nyo ang inyong salita ng may buhay, bisa at kapangyarihan. May karunungang nanggagaling po sa inyo, O Diyos. Salamat po. I-bless nyo po ang umagang ito. I-bless nyo po ang bansang Pilipinas. I-bless nyo po ang bansang Israel. I-bless nyo po ang bawat nagmimithi na hanapin ang inyong kalooban. Purihin ka, dakilain ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Ano po? So good day po sa ating po lahat, sa lahat po ng naririto, sa lahat po ng nakakonect sa website na ito, sa iba't ibang bansa at maging dito sa probinsya, yung mga nasa tahanan. Good day po sa ating po lahat. At salamat po sa patuloy niyo pong pag-share at hindi pa tapos ang Diyos sa ating buhay. Ano ho? At napakabuti niya at sa mga pagsubok, trial sa atin sa buhay, lalo nating nalalaman yung purpose niya sa ating buhay. So, sabihin niyo po sa iyong katabi, ang Diyos ay mabuti. So, salamat po na ngayon pong araw na ito nakasama natin si Kuya Pat, si Ate Nona, si Riona, at sila po'y nakabakasyon. So, praise God at pagpalain po sila ng Panginoon. At sa ating po lahat na naririto, bless po tayo ni Lord. Ano ho? So, ang topic po natin ngayong umaga, sabi rito ay refocus on our purpose. Ano ho? Refocus on our purpose. Balik sa layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Concentrate o focus sa panawagan at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So, ang mensahe pong ito, hindi po ito para sa mga perfect na tao. Ano ho? Ito ay kagaya natin, ano ho? Kagaya ni Moises, kagaya ni David, kagaya ni Peter, ni Elias. Sila po ay nakaranas din ng failure sa buhay. Ano ho? Nakaranas din sila ng pagbagsak, kabiguan. Pero hindi yun yung katapusan ng buhay. Maging sa atin. Kaya ang mensaheng ito hindi po sa mga perfect na tao. Para ito sa kagaya natin at sa mga nagnanasa na makasunod sa kalooban ng Diyos. Kasi minsan tayo nagkakamali, pero doon sa ating pagkakamali, ay iintindihan natin yung purpose po ng ating buhay. Ano ho? Kagaya po ni Peter. Ano ho? Di ba si Peter po ay kasama palagi ng Panginoon Jesus. Pero yung kanyang kabiguan, hindi yun na naging dahilan. Hindi yun na nagpahinto sa kanya
para hindi magawa niya ang purpose niya sa buhay. At yung kanyang karanasan, at yung po yung naging dahilan pa para maraming tao mahipo. Ano ho? Si David, si Moises, si Elias. So, ang mga lingkod ng Diyos, makikita nyo may mga sablay po yan. Kaya nga po, ang mensaheng ito ay para doon sa mga hindi perfect na tao. Tulad ko, tulad natin. Amen? At kung kayo po'y perfect na, pwede nang hindi na po kayo makinig sa mensaheng ito. Doon po sa nakikinig. Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, kung iniisip nyo na perfect na po kayo, pwede na kayong hindi makinig sa mensaheng ito. Ano ho? Kaya, pagpalain po ng Diyos ang umaga pong ito. Sabi rito, ay refocus on our purpose. Ano ho? Ang purpose po ng Diyos sa ating buhay ay to love God and to love people. Ano ho? Pagka ang Biblia, binasa niyo po ito, yung summary po ng Bible, ang buong kautusan, nauwi lang po ito sa dalawang pangungusap. Una, sabi doon sa Mateo 22:37-39, ay ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Pinakamahalagang utos. Pangalawa, ibigin natin ang ating kapwa. Kaya may Pasko. Ano ho? Kaya po may Pasko. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pinagkaloob niya sa isang anak na sa Jesus upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. At doon po sa verse 17, sabi doon, isinugo ng Ama ang anak hindi para parusahan ng mga tao, kundi para iligtas. Bimsiyong katabi, salamat, may Pasko. So, yan po ang purpose ng Diyos sa ating buhay. Ano ho? At naituro ko na dito yung 5 purpose ng Diyos sa ating buhay. Akin lang ang i-recall. Una, kaya tayo ipinanganak para mahalin ang Diyos. Ang tawag po dyan, pagsamba. Kaya sinasamba natin ang Diyos. Hindi lang sa araw ng linggo, sa bahay, saan man tayo pumunta. Kahit sa CR nga kahit nga sa bukid. Sa lahat man tayo, sinasamba natin. Bakit? Nilikha tayo ng Diyos para mahalin siya. Pangalawa, nilikha tayo ng Diyos para mahalin ang ating kapwa. Kaya may fellowship. Bakit tayo nagsasama-sama dito? Bakit may mga cell group tayo? Kasi yan po yung purpose ng Diyos sa ating buhay. Ang tawag po dyan fellowship. Ano ho? Doon naman sa pagmamahal sa Diyos, ang tawag dyan, pagsamba. At nilikha tayo ng Diyos para maging katulad ni Jesus. Kaya may mga pagsubok, may pagtutuwid, may mga trials para maging kamukha tayo ng Panginoon Jesus sa karakter. Ano, ang tawag diyan ay discipleship. At nilikha tayo ng Diyos para paglingkuran siya. Kasi nga, uncharged, may apostle, may prophet, may evangelist, may pastor, may teacher. Pag binasa niyo po yung 1 Corinthians chapter 12, napakaraming kaloob. Ipinamahagi doon ng Banal na Espiritu yung mga kanya-kanyang katangian, talento. Kaya may mga umaawit dito, may mga nagtumutugtog. At lahat po ay mahalaga po yan sa paningin ng Diyos. Maging sa Roma chapter 12, maraming kaloob. Yan po ay nilikha tayo ng Diyos para paglingkuran siya. Ang tawag diyan ministry. Amen? May mga ministry tayong kanya-kanya. At ang pinakamahalaga, nilikha tayo ng Diyos para dalhin ang mabuting balita sa lahat ng dako sa buong mundo. Ang tawag diyan evangelism. Iba-iba ang ating karanasan ko. Ikaw ay may sakit, pinagaling ka ng Diyos. Kwento mo, pinagaling ako ni Lord. Ikaw ay nakaranas ng kabiguan, nalampasan mo yun, kwento mo yun. O ano mang karanasan natin. Halimbawa, ako po dati ay maraming bisyo, pinapatotoo ko yun. Kasi yun ay paghahayag na rin ng mabuting balita. Ano po? Kaya yan po yung purpose ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi po rito sa Marcos 2:17, narinig ito ni Jesus, kaya't siya ang sumagot. Hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ko upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Kita niyo po, hindi kailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi may sakit. Tayong lahat may sakit. Ano ho? At iba-iba po yung ating karanasan. At tayo po ay tayo'y tupang ligaw, hinanap tayo ng Panginoon. At tayo nasumpungan. Kaya nga, nagsimula tayo nung tinanggap natin si Jesus, naging anak niya tayo, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, tinatakan tayo ng Banal na Espiritu, at nakasulat po ang ating pangalan sa aklat ng buhay. So, may relation tayo. Pero, hindi po natatapos doon. Ang buhay Kristiyano ay pakikibaka. Ano po? Hindi pa tapos ang Diyos sa ating buhay. Sabi po sa Philippians 1:6, ang Diyos ang nagpasimula ng mabuting bagay sa ating buhay, siya po ang magtatapos ito hanggang sa pagbabalik po ng Panginoon Jesus. So, dako po tayo sa text po natin. Ano ho? Ito po yung text natin. Sabi rito, Ephesians chapter 1, verse 11 to 12.
Ephesians chapter 1, verse 11 to 12. Ito po yung text natin. Dahil kay Kristo, tayo rin ay naging pag-aari ng Diyos na siyang nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Amen. May purpose ang Diyos sa ating buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, may purpose. Kaya minsan, may mga gusto tayong mangyari sa ating buhay, pero minsan, hindi inaalaw ng Diyos yon para po maganap po yung purpose niya. Kasi yung purpose niya, the best. At kasi minsan, yung plano natin sa buhay, yung gusto natin, ay minsan yun nasisira sa ating buhay. Amen? Hello? Maliban lamang na yung kagustuhan natin ay angkop doon sa purpose ng Diyos, ay swak po yun, kalooban ng Diyos yun. Pero try and try. Kasi nga, kulang tayo sa kaalaman, kulang tayo sa karunungan, tinatry natin na hanapin ang purpose niya sa ating buhay. Pero pagdating ng mga kabiguan, mga pagsubok, problema, mis nakikita natin yung dakilang layunin ng Diyos sa ating buhay. Kaya bandang huli, thank you Lord, niligtas mo ako. God is good all the time. Kagaya po ng inawit ni Ate Patricia, ni Ate Fiona kanina, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po dito sa verse 12, tayong mga unang umasa sa Kanya ay pinili Niya upang parangalan ang Kanyang kalwalhatian. Ang purpose ng Diyos para bigyan siya ng karangalan. Ang purpose ng Diyos hindi para ang Diyos ang maluwalhati sa buhay natin, hindi po tao. Ang tao ay instrumento lang. Ako, instrumento lang ako. Bukas, makalwa, kunin ako ni Lord. So, mahalaga, natapos ko po yung mission ng Diyos na ipinapagawa po sa akin. Pero ang purpose ng Diyos, nilikha tayo para magbigay tayo ng karangalan sa Kanya. Amen. So, yun po yung text natin. How to refocus on our purpose. Paano ba natin ipagpapatuloy ito? Sa totoo, maraming hadlang balakid. Maraming kukuha sa atin ng attention. Even po ako. Wala na ma-exempted dito Lahat ng tao, minsan, nawawala tayo sa line. Dahil maraming tinig, maraming pangyayari sa mundong ito. Pero ang maganda noon, nandiyan pa rin ang Diyos. Ilalagay pa rin niya tayo doon sa purpose at layunin niya sa ating buhay. Kaya nga, how to refocus on our purpose. Paano tayo babalik? Doon sa mission, doon sa vision, at doon sa talagang panawagan ng Diyos sa ating buhay, doon sa ating identity, doon sa gusto ng Diyos na mangyari sa ating buhay, paano tayo babalik? Marahil ay nadidelay, di ba? Marahil ay minsan ay marami tayong ginagawa na wala doon sa purpose ng Diyos. Pero ngayon, ang Diyos ay mabuti. Ang sabi nga doon sa binasa natin, ang Diyos ay naparito hindi para sa matuwid. Amen? Naparito siya para sa makasalanan. Nakita na ng Diyos yung present, future, past sa buhay natin. Pero lahat ng yan, tinapos na ni Kristo doon sa krus. Tinapos niya na doon. Alam niya, kung nagkamali ka, alam niya yun. Ang kailangan lang, may gagawin tayo para makapokus ulit tayo. Amen? Hindi ko pinopromote na magkasala tayo. Ang ibig kong sabihin, bumalik tayo doon sa naisin ng Diyos. Kasi kapag nasa purpose tayo ng Diyos, doon tayo magiging masaya, doon tayo lalakas, doon tayo sisigla. Kasi alam natin, ang protection ng Diyos ay nandoon. Amen? So, how to refocus on our purpose? Number 1, sabi dito, ay repent. Wala pong perfectong tao. Kaya nga mensaheng ito, hindi po para sa mga perfecto. Kung perfect ka na, huwag mo na pakinggan ang mensaheng ito. Sabi po rito sa Lucas 5:32, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Nagkakamali po tayo. Amen? So, ang example po rito sa Biblia. Amen? Ito pong, kilala naman niyo po si Zaccheo. Si Zaccheo ay, mababasa niyo po yan sa Lucas chapter 19. Siya ay napakayaman tao. At mataas ang posisyon niya sa gobyerno. Taga-paningil siya ng buwis. At nung panahon yun, nung season nila, kapag maniningil ka ng buwis, ang tingin sa'yo ng tao makasalanan. At totoo naman, ginagawa po ni Zaccheo yun. Kaya siya kahit mayaman, kahit siya ay talagang mataas ang posisyon, pero hindi siya masaya. Alam niyo po kung bakit.
Kasi pinag-uusapan ng mga tao, makasalanan yan. Pati po mga kapitbahay niya, pinag-uusapan, makasalanan yan. Kaya siya hindi masaya. Ngayon, nababalitaan niya si Jesus ay nagpapagaling, nagpapatawad, nagliligtas, nagpapalaya. So, nagnasa siya. Nagnasa siya na makita. Nagnasa siya na, sana makausap ko itong Jesus na ito. Kasi rejected siya eh. Parang siya po ay hindi na napapansin. Walang pumapansin sa kanya. Eh ngayon, ang problema, maliit siya. So, alam niya na pupunta si Jesus doon sa lugar nila. Ang ginawa niya, umakyat siya sa puno. At nung siya po umakyat sa puno, kasi nga maliit siya eh. Napansin siya ni Jesus. Nasa itaas siya ng puno. Kaya sabi mo sa katabi, napapansin ka na Jesus. Kung walang pumapansin sa iyo, na kaibigan mo, kamag-anak, kakilala, napapansin ka na Jesus. At nung si Jesus ay dumaan, doon po sa tapat ni Sakeo, nakita niya si Sakeo, sabi niya, Sakeo, bumaba ka dyan. Pupunta ako sa bahay niyo. Grabe, tuwan-tuwa po si Sakeo. Bakit? Nawala po yung condemnation sa kanyang puso. Nawala po yung bumabagabag sa kanyang puso. Kahit may pera siya, kahit mataas ang posisyon niya, pero wala siyang kagalakan eh. Pero nung sinabi sa kanya ni Jesus, bumaba ka dyan, pupunta ako sa inyo. Grabe, galak na galak siya. Kasi alam niya, itong taong ito, itong personalidad na ito ang magbibigay sa akin ng totoong kasiyahan. O, di ba? To make the long story short, na-encounter niya sa Jesus. Pumunta sa Jesus doon sa bahay niya, talagang nandoon na siya po'y nagkaroon ng pagbabalik loob. Tunay na pagsisisi. Naligtas siya, pati yung pamilya niya. Basahin ko sa Lucas 19:8-10. Sabi po rito, nung ma-encounter niya na si Jesus, talagang taimtim na siya nagbalik loob at tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi po rito, tumayo, Lucas 19:8-10. Tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. Grabe. Ang tunay palang pagsisisi ay talagang mula sa puso. May action. Para bang papatunayan niya. Babawi siya, babangon ako. Mali ang iniisip sa akin ng mga tao. Amen? Ano po ang ginawa sabi niya mismo, kung may nadaya man siya, ibabalik niya ng 4 na beses. So makikita po natin na ganun po yung tunay na pagsisisi. Ang kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Ang ibig sabihin po ay pag daw nagkukubli po ng sala, hindi mapapabuti. Ngunit kahahabagan ng Diyos yung nagbabalik loob at nagsisisi. Kagaya po ng ginawa po ni Sakeo. Di ba? Ano ang naging-resulta po noon? Ang naging-resulta noon ay nagkaroon po ng kaligtasan si Sakeo. Nagkaroon siya ng kapayapaan. Nagkaroon siya ng kagalakan. Amen? At alam niyo po, kapag ikaw ay nagbalik loob sa Diyos, lahat ng nawala, ibabalik po ni Lord John. Di ba? Sabi nga po dun sa 2 Chronica 7 verse 14, ngunit sa sandaling ang bayang pinili ko'y magpakumbaba. Amen. Sabi doon, magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, talikuran ng kasalanan, diringgin ko sila, papatawarin ko sila, ibabalik ko sa kanilang lupain ang kasaganaan at katiwasayan. Yun na naman talaga ang sekreto eh. Kaya nga, napakaganda po na may salita po ng Diyos. Kasi po, tuwan-tuwa po si Satanas kasi pagka ang tao ay di nagbabalik loob at di po nagsisisi. Kasi tandaan niyo po, ang goal ni Satanas ay pabagsakin tayo. Gusto po ni Satanas sa mga tao ay malugmok sa kasalanan. Ang goal niya, John 10:10, pumatay, magnakaw, mawasak. Hindi natutuwa si Satanas kapag tayo po ay lumalapit sa Diyos. Hindi siya natutuwa na tayo nagbabalik loob sa Diyos. Ang goal niya, pabagsakin tayo. Hello? Amen? Ayaw niya na ang tayo maging masaya. Ayaw ni Satan yan. Ayaw niya na ang tao ay pagpalain ng Diyos. Alam niyo nangyari kay Job. Tinanggalan ng hanap buhay, tinanggalan ng kabuhayan, tinanggalan ng mahal sa buhay. Amen? Inalis lahat.
Ang hindi lang nakuha niya kay Job ay yung personal intimacy ni Job sa Diyos, yung relasyon. Pero halos, grabe ubos eh. Pero sa kabila noon, binalik din ng Diyos. Lahat ang nawala. Amen? Dahil nga, yun po ay gawala ni Satan. No? Kaya nga, matuto po tayo palagi sa karanasan. Amen? At ayaw-ayaw na po ni Satan na paglingkuran natin, ayaw na ayaw ni Satanas na ang tao maglilingkod sa Diyos. Ayaw na ayaw po niya yan. Amen? At gusto ni Satanas, itago natin yung kasalanan. Amen? Doon siya tumitira eh. Kapag ang mga tao may itinatagong kasalanan, doon siya, yun ang doorway niya, doon siya papasok. Kaya nga, yung tao ay, dahil sa maling desisyon, doon siya nagsasaper. Kasi nga may mga nakatagong kasalanan. Pero kapag ikinumpes mo yan, kaya nga, napakabuti ni Lord. Bakit? May salita siya. Amen? Sabi po rito sa 1 John 1:9, subalit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat. Sabi mo sa katabi, tapat, matuwid. Kapag ikinumpes natin yun, lahat tayo nagkakamali. Minsan, di ba? Ako naranasan ko yan. Minsan ay yung mga questionable material. Di ba? Kapag hindi ka nagbantay, na ngayon ay natingnan mo, tapos kinukonsensya ka. Kasi alam mo, mali yun eh. Mabilis nangyari, pero ilang araw, kinukonsensya ka. Pero kapag ikinumpes mo sa Panginoon yon, Lord, patawarin niyo ako. Hindi ko po intention yun. At alam ko na mabuti ka. Maya-maya magkakaroon ka ng kapayapaan. Amen? Magkakaroon ka ng kagalakan. At balik ka ulit sa purpose ng Diyos. Kaya naman ang tao po ay nawawalay, lumalayo, nawawala, napuputol ang relasyon niya sa Diyos kasi hindi niya ikinumpes yung kasalanan. Pero pagka ikinumpes niya yung kasalanan, muling marirestore yung relasyon niya sa Diyos. Ano po? Nakuhan po ba natin? At alam po natin na ang Diyos po ay napakaganda po ng plano niya sa ating buhay. May pangako siya. Kaya nga po may Pasko. Ay hinihalay niya ang buhay niya sa atin. John 3:16. Mahal niya ang lahat ng tao. Kaya nga sabi doon sa 2 Peter 3:9, kaya hindi pa bumabalik ang Panginoon, binibigyan niya ang mga tao ng pagkakataon makapagbalik loob at makapagsisi. Kasi wala siyang nais na mapahamak. Gusto niya lahat iligtas. Amen. Amen. Kahit yung mga teroristang yan, mga Hamas at yung mga kalaban po ng bansang Israel, kapag nagbalik loob sila sa Diyos, ay ililigtas po yan. Kasi wala namang tagapagligtas eh. Sabi po sa John 14:6, sa Jesus lamang ang daan ng katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At walang pangalang ibinigay sa silong ng langit at sukat ikaligtas ng tao kundi pangalang Jesus lamang. Amen. Kung meron pang ibang pangalan, baka nandun tayo eh. Pero sabi doon, enough na po yun. Walang pangalang ibinigay sa silong ng langit at sukat ikaligtas ng tao kundi ang pangalang Jesus lamang. Kaya kung nakikinig ka ngayong araw na ito, nasa tahanan, nasa ibang bansa, ito na yung oras na mananalangin tayo mamaya. At magkakaroon ka ng relasyon sa Diyos, kagaya ni Zacchaeo, nagkaroon siya ng kaligtasan, kapayapaan, kagalakan. Kasi yan ang gusto ng Diyos sa atin. Iligtas tayo, hindi para parusahan. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Number 1, para muli tayo makapokus sa purpose ng Diyos, repent. Number 2, receive the forgiveness of God. Receive the forgiveness of God. 3 arlaang ito. Una, repent. Pangalawa, receive the forgiveness of God. Sabi po rito sa Colossus 1:13-14, sabi rito, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Grabe. Hindi niyo po ba na-realize? Amen. Na yung ginawa ni Jesus, ay katubusan sa atin. Kaya dapat nire-recite natin ito every morning. Every morning may dawn watch prayer dito. Lagi natin dinideklara, Lord, we are washed by the blood of Jesus. We are saved. We are healed. We are free. Kasi araw-araw po kailangan may declaration tayo eh. Minsan malilimutan natin yan eh. Kasi sa daming tinig na narinig natin sa mundong ito, mawawala ka sa focus. Pero kapag binabasa mo palagi ang salita ng Diyos, pinatawad pala ako ng Jesus. Tinapos na pala niya sa krus ng Kalbaryo. Di ba lalakas ka?
Amen? Magkakaroon ka ngayon ng authority para bumangon, bumawi, at maganap po ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen? So, parang ganito, at tanong, ang mananampalataya ba nagkakasala? Amen. Nagkakasala po tayo, nagkakamali. Kaya nga po, ang sabi po sa 1 John 3:9, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy. Ang kaibahan po ng Kristiyano, hindi nagpapatuloy. Sabi mo siyang katabi, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. 1 John 3:9, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi niya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Kaya ang marka ng tunay na Kristiyano, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Amen? Kagaya po ni David. Si David ba perfect? Hindi po perfect. Si Pedro, si Moises nga nakapatay eh. Si Elias nga nanalo sa labanan ng 450 na propeta, isang araw, isang babae lang. Binantaan lang ang kanyang buhay. Nanalangin siya, Lord, kunin mo na ako, gusto ko na mamatay. Na-depress siya. Diba? May mga failure, may mga kahinaan. Pero may purpose ang Diyos. Sabi ng Diyos kay Elias, bumangon ka. Mahaba pa ang babagtasin mo. Pinakain lang siya ng tinapay, pinagpahinga lang. Wala pa siyang kapalit wala pa si Eliseo, may papahiram pa siya mga hari. Amen. Ang gusto ni Elias, mamatay Lord, kunin mo na ako. Ang gusto naman ng Diyos, huwag siya mamatay. Hindi naman namatay si Elias. Bakit? Iba ang plano ng tao, iba ang plano ng Diyos. The best ang plano po ng Diyos. Amen. Si David, hindi siya perfect. Sabi niya po dito sa awit 32 verse 5, kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin. Grabe, si David. Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin. Mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat. Grabe. Ang mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Grabe si David, Sabi niya, ang kasalanan ko'y aking inamin. Mga pagkakamali ko'y hindi inilihim. At ako'y nagpasyang ipagtapat. At ang sala ko'y pinatawad mo. Grabe po kasi kailangan talaga na ikaw-compense natin na i-renounce natin. Amen. Kaya nga ang mensahe ito, hindi para sa perfect. Amen. Sa mga tao, kagaya ni David, ni Moises, ni Elias, ni Peter, nakakaranas ng failure, pero bumabangon kasi nakikita niya lalo mismo yung purpose at plano ng Diyos, kagaya natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang susi, kagaya po ni David. Amen? Kapag ipinagtapat natin sa Diyos yan, nandun ang kapatawaran ng Panginoon. Hello? Para mismaintindihan niyo po. Tingnan niyo po ito, para maintindihan nyo. Kagaya po na nangyari kay David. Siyempre si David sumisimbolo sa mananampalataya na. May relasyon na siya sa Diyos Pinahiran siya ng Diyos. Para maintindihan nyo, ang isang anak na hindi sumunod sa magulang at nagtatakbo sa labas ng bahay at naglaro sa ulan, napuno ng putik ang kanyang damit at ang buong katawan. At ang buong katawan ay hindi nangangahulugan na hindi na siya miyembro ng pamilya ng kanyang magulang. Amen? Pero pag tinawag na siya ng kanyang magulang para kumain, ay hindi agad siyang pauupuin doon sa hapag para kumain. Amen? Kundi papaliguan muna siya at papalitan ng bagong damit bago siya kumain kasama ng kanyang magulang. Amen? Ganon din naman kung tayo ay naging anak na ng Diyos at meron na tayong buhay na wala hanggan. Amen? Di ba? So, kapag tayo po ay nagkasala, ay hindi mawawala yung pagiging anak ng Diyos. Amen? Pero, maaapektuhan ang fellowship natin sa Kanya. At makakaramdam tayo na parang ang layo-layo natin sa Kanya. Para kayo magulang, anak nyo, nagkamali. Di ba? Ang apektado yung fellowship nyo Amen? Pero, hindi nawawala yung pagiging anak niya. Amen? Ganon din po tayo. Hello? Pero the moment na umamin tayo at ipinahayag natin ang ating kasalanan sa Kanya, ay muli niya tayong lilinisin, papatawarin, at muling mabubuo ang fellowship natin sa Kanya. Magkakaroon tayo ng kapayapaan, pag-asa, at pananampalataya, at matatag na relasyon muli sa Kanya. Di ba? Hello? Kaya, napakabuti ni Lord. Sabi mo sa iyong katabi, napakabuti ni Lord. Kasi po, sa panahong ito, kailangan talaga protektahan natin ang relasyon natin sa Diyos. Maraming tukso, maraming kukuha ng ating atensyon. Pero pagbutihin natin yung relationship natin kay Lord. Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon.
Tandaan niyo po ito, mga pangako ng Diyos sa mga gustong sumunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, minsan ay nakakaranas pa rin siya ng failure, pagbagsak. Ang sabi po sa Kawikaan 24, verse 15 to 16, 7 beses mamabuwal ang matuwid, babangon siya. Amen? Nabasa niyo po ba yun? Kawikaan 24, verse 15 to 16, na mabuwal man ng 7 beses ang matuwid, babangon siya. Pero sabi doon, ngunit ang masama ay dagling nababagsak sa panahon ng kahirapan. Ang tinutukoy naman dito, yung mga taong ayaw mag-repent, ayaw umamin. Amen? Yun ang sabi rito, ngunit ang masama ay dagling nababagsak sa panahon ng kahirapan. Pero yung matuwid, yung nagtatapat, umaamin, Lord, wala po akong magagawa. Hindi ko kaya. Tao lang ako. Kailangan ko ng presence mo, kailangan ko ng presensya mo, kailangan ko ng Holy Spirit na mag-guide sa akin. Alam ko, nagkamali ako. Pero alam ko ang purpose mo sa buhay ko eh. Natukso lang ako, gusto kong bumawi, gusto kong bumangon. Sabi niyo po sa 1 John 1:9, kung ipapahig na ang labi ang mga nawang kasalanan, kay Diyos tapat banal na ako'y papatawarin. On the spot, magkakaroon ka ng kapayapaan. Muli kang lalakasisigla. Amen? Hello, palakpakan po natin ang Panginoon. Ano ho? So, minsan po kasi yung inaalaw ng Diyos yung mga failure eh. At ginagamit din niya ng Diyos para turuan tayo at disiplinahin. Pero hindi po nangangahulugan na katapusan na natin yung failure natin sa buhay. Amen? Sabi po rito sa Hebreo 12 verse 11. Hebreo 12 verse 11, habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, maranasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Grabe, hinuhubog tayo. Alam niyo po, yung mga failure, yung mga pagtuturo sa atin ng Diyos, dapat magpasalamat tayo. Pagkatapos niyan, sabi dito, maranasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Di ba, ang sarap? Pagka ikaw ay malinis ang puso, kahit ika nga, sapat lang yung kinikita mo, pero wala kang guilty feelings. Kasi alam mo yung relationship mo sa Diyos, payapa ka eh, panatag ka eh. Di ba? Alam mo, wala ka naman sinasagasaan tao. Ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. Hello? At pagka nagkakamali, nagtatapat ka sa Lord. Yung kapayapaan, mamimaintain natin po yan. Amen? Hello? Kasi ang presensya ng Diyos, hindi mo po nabibili ng salapi yan eh. Amen? Hindi po yan nababayaran. Kundi yan ay nakukuha sa personal na intimacy sa Panginoon. Kaya yung mga pagsubok at problema, ay inaalaw minsan ng Diyos yan para lalo tayong lumalim ang relasyon sa Kanya. At ang bunga niyan ay matuwid na pamumuhay. May kapayapaan po tayo. Amen? Palakpak po sa Panginoon. Amen. Ang purpose po ng Diyos sa atin ay patatagin tayo palagi. Ano ho? Kaya may failure, may pagsubok, hindi para tayo wasakin ng Diyos. Ang point ng Lord sa atin palagi, gusto niya malakas tayo, matatag. Kasi pagka nalampasan mo ang pagsubok na yung susunod, matatag ka na. Alam mo na eh. Hello. Kaya, tandaan niyo po, Roma 8:28, sa mga anak ng Diyos, lahat ng bagay, gumagawang nakakalakip-lakip. Nagkamali man tayo, bumalik ka, kasi tama ang puso mo, mali lang yung pamamaraan. Pero, bandang huli, Lord, thank you. Ang lahat ng bagay, nakakalakip-lakip. Bakit? Tama ang puso eh. Amen. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Ano po yung number 1? Repent. Number 2? Receive the forgiveness of God. Number 3, para makapokus tayo, rescue the lost soul. Ito talaga ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Ano ho? Akaya natin ang mga lost soul, yung mga kaluluwa. May mga kaibigan tayo, kamag-anak, kakalase, mga taong konektado sa atin. Ano ho? Ika nga ay, ito na yung season. Ano ho? Talaga po na marami laan tayong mga, minsan ay nawawala sa align, pero ngayon, ay ang nais po ng Diyos, ay i-rescue natin ang mga lost soul. Ano ho? Yung akayin natin ang mga tao kay Kristo. Dito po sa Marcos chapter 2, verse 2 hanggang 3, sabi rito, Marcos chapter 2, verse 2 hanggang 3. Nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Ito po yung istorya po ng 4 na magkakaibigan. At yung isang kaibigan po nila ay paralyzed. So, siyempre, hindi na siya makaalis sa bahay. Ano ho?
At mahal na mahal siya ng kanyang mga kaibigan. At gusto po ng mga kaibigan ito na mailapit kay Jesus. Siguro yung paralyzed niya, wala ng pag-asa. Pero gumawa po ng paraan yung apat na magkakaibigan. Pumunta sila doon. Nandun kasi si Jesus sa isang tahanan. Kaya naman yung tahanan punong-puno po ng mga tao. Sa daming mga taong lito, lupay-pay, may mga may sakit. Ang daming problema ng tao. Kaya wala po silang madaanan. Ang ginawa po ng magkakaibigan ito, binakbak po nila yung bubong. At doon po, yun ang naging daan para mailapit nila yung kaibigan nila kay Jesus. At ang sabi po ng Panginoon Jesus, tiningnan niya po yung paralitiko. Sabi niya, pinatawad na ang kasalanan mo. At noon din po ay gumaling po yung paralitiko. Amen. Basahin niyo po yon. Pag binasa niyo po yung Marcos chapter 2, mula 2 hanggang sa sumusunod. Sabi po ni Jesus, pinatawad na ang kasalanan mo. At noon din gumaling po yung paralitiko, nakalakad. Bakit? Na-rescue po ng apat na kaibigan. Marami pa tayong dapat i-rescue. Ano ho? Ika nga po ay tapos ng pakikibaka, balik na tayo sa ating purpose, to win soul and make disciple. Ang trabaho po talaga ng church ay gumawa po ng alagad. Ano ho? At nandoon na yan po ang tibok ng puso ng Panginoon. Ano ho? Naalala niyo po si Pedro. Si Pedro po ay may failure. Marami siyang pagbagsak. Pero nung siya po ay nag-backslide po si Pedro At nung mabuhay na muli ang Panginoon Jesus, dinalaw yung mga alagad. Nanghina po yung mga alagad Nung hinuli si Jesus. Nung hinuli po ang Panginoon Jesus, ay si Pedro nga, sabi niya, hindi ko kasama yan. Hindi ko kasama yan. Takot po siya At ang mga alagad po noon ay nagwatak-watak. Ano ho? Kaya ang ginawa po ni Jesus nung siya muling nabuhay, dinalaw niya si Pedro. Pag binasa niyo po yung John 21, verse 15 to 17, sabi niya po kay Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Ngayon, siyempre, nung una, nagtaka sila dahil akala nila patay na si Jesus Para bang wala na yung mga pinagsamahan nila. Wala na yung mga pinaghirapan nila. Wala. Namatay yung leader Di ba? Pag namatay yung leader nawalan sila ng pag-asa. Kasi siyempre ang leader, nagdadala ng hope yan Nagdadala ng pag-asa yan. Namatay yung leader. Ang hindi nila alam, mabubuhay na muli. Kaya nung depressed si Pedro, dinalaw siya ni Jesus. Sabi niya, nagtaka si Pedro. Hindi siya makapaniwala. Pero sabi ni Jesus kay Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? 3 beses. Ang sabi po ni Pedro, kay Jesus, mahal po kita, Panginoon. Kung mahal mo ako, pakanin mo aking tupa. Inulit na naman ng Panginoon Jesus, Pedro, mahal mo ba ako? Opo naman, Panginoon. Kung mahal mo ako, alagaan mo aking tupa. Pangatlo, Pedro, mahal mo ba ako? Opo naman, Panginoon. Alagaan mo aking tupa. Na-realize ko po, grabe, hindi makapaniwala si Pedro na sa kabila ng ginawa niya sa Panginoong Jesus, pinagtiwalaan pa rin siya. Amen. Na-realize ko na hindi lubos maisip ni Pedro. Grabe talaga itong Panginoong Jesus. Kahit siya idininay ko, ay may tiwala pa rin sa akin. Amen. Kaya ang purpose ng Diyos, hindi para wasakin ang tao. Kaya minsan may pagbagsak, may failure, para palaksin, patatagin. Amen. Yun si Pedro. Grabe, si Jesus, ang laki ng tiwala sa akin. Hindi niya tiningnan ang pagkukulang ko. Ang tiningnan niya yung purpose ko sa buhay. Ano nangyari nung wala na si Jesus? Grabe si Pedro. Pag binasa niyo po yung Book of Acts, grabe, kahit makulong siya, pinapangaral niya mabuting balita. Amen. Wala nang takot sa kanya. Dati, duwag siya. Pero nung wala na si Jesus, ang Holy Spirit, grabe, kahit mamatay siya, basta sinabi niya ang katotohanan. Amen. So, ganun po. I-rescue po natin ang mga kaluluwa. Ito na po yung time. Ano ho? Tayo po ay naka-adjust na. Sabi mo sa katabi, naka-adjust ka na Amen. Payapa na ang sitwasyon. Ngayon, wala tayong gagawin kundi pasalamatan si Lord. Amen. Salamat sa mga pagsubok, problema. Kagaya ni Pedro, ni Moises, kagaya po ni Elias, kagaya po ni David. Mga hindi perpektong tao. Pero bumawi, bumangon. At yung kanilang karanasan ay nakahipo sa napakaraming tao.
Amen? Kahit sa atin, bakit natin pinag-uusapan sila? Ibig sabihin, napapagpala tayo sa buhay nila. Na ang Diyos ay nakatingin sa purpose natin, hindi po doon sa kahinaan. Hindi ko pinopromote na magkasala tayo. Ang gusto ko lang sabihin dito, bumawi tayo, bumangon tayo. Huwag tayong umalis doon sa purpose ng Diyos. Amen? Kung tayo nagkakamali, mag-repent. Tatanggapin natin ang pagpapatawad ng Diyos. Tapos, balik tayo doon sa vision, to win soul and make disciple. Ang trabaho natin, gumawa po ng alagad. May mga pamilya pa tayong hindi ligtas. Pwede, kaibigan, kamag-anak, mag-share po tayo. Amen? Malapit na po ang pagbabalik ng Panginoon. Yung mga palatandaan, nakikita na natin. Sa Mateo chapter 24. Amen? Gaya-gera, bansa, laban sa bansa, lilindol, magtatagutom, manlalamig ang pananampalataya ng iba. Amen? Maraming tatalikod sa pananampalataya. Pero tayo, may right information. Ano mangyari? Payapa tayo, panatag tayo. Gagawin natin ang tatlong ito para huwag tayong mawala sa purpose. Repent, receive the forgiveness of God, at yung panghuli po ay rescue the lost soul. Yun po ang mission natin. Amen? So tayo po'y manalangin. Lord, salamat po ngayon pong umaga. Thank you. Kami po'y nagpapakumbaba. Salamat na sa aming mga kabiguan, katulad po ni David, kagaya po ni Peter, kagaya po ni Moises, ni Elias, ay mas lumalalim po ang relasyon namin sa inyong harapan. Salamat po, patawad po sa mga pagkukulang namin, pagkakamali, at thank you sa inyong salita na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Sa lahat ng naririto, yung po mga nasa live stream sa ibang bansa, nasa tahanan, na ang failure ay hindi nangangahulugan ng katapusan ng aming buhay. Because, ipine-prepare nyo kami sa malaking gamit nyo po sa aming buhay. Malawak na maging pagpapala kami sa marami. Kaya salamat sa karanasan, salamat sa pagsubok, at ngayon ay amin itong ipapatuto. Ikukwento po namin ito na may Diyos na mabuti, nagpapalakas, nagpapasikla, o Diyos. Kung kayo po ay ngayon nakadalaw sa ganitong gawain, kayo po bago. Sabi sa mga Ngaral chapter 9 verse 4a, ngunit habang nabubuhay ang tao, hindi siya dapat mawala ng pag-asa. Marahil litong-lito ka na. Marahil gusto mo nang sumuko. Marahil ay gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Nawawalan ka ng pag-asa. Narinig mo ang pangaral na ito. Dahil habang buhay ang tao may pag-asa. Huwag kang malungkot. May pag-asa kay Jesus. Kagaya ni Zaccheo na condemn. Pero nung ma-encounter niya si Jesus, nagkaroon siya ng kaligtasan, nagkaroon siya ng kapayapaan, nagkaroon siya ng kagalakan, at nabago ang kanyang buhay. Ganon din. Ang sabi sa Mateo 11:28, lumapit kayo, kayong lahat na napapagal, nabibigtang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Sabihin mo lang, manalangin tayo, sabihin mo, Panginoon Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Kaya may Pasko, may pag-asa. Nanao ka rito sa lupa para iligtas ang aking buhay. Inaamin ko, ako po'y nagkamali. Salamat po sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po ang mananalangin. May mga magulang man, kabataan na nakinig ngayong umaga sa platform na ito, sa website na ito. Pagpalain niyo po, O Diyos, sila. At akayin niyo po sa landas po ng inyong katwiran. Kung may mga malalapit pong church sa kanilang tahanan, probinsya o bansa, ay makakonect sila doon. May mag-alaga sa kanilang mga pastor o mga manggagawa para lumago sila sa pananampalataya. Matuto silang manalangin, magbasa na inyong salita, at magkaroon sila ng fellowship. Kasi ang purpose niyo sa amin ay sambahin kayo, mahalin ang kapwa, at maging katulad ni Jesus. Paglingkuran po namin kayo at ipatotoo ang ginawa niyo po sa aming buhay. Pagpalain niyo po sila na tumanggap ngayong umaga, at alam ko po na kayo po ang magpapala sa kanila. Sila naman mga anak mo na may relasyon na sa inyo. Lord, salamat po na muli kaming pinalakas niyo ngayong umaga, at babantayan po namin palagi ang aming sarili. Babantayan po namin palagi ang aming puso. Lagi po kaming mananalangin. Pahahalagahan po namin ang relationship namin sa inyo. Kagaya ni Job. Bagaman si Job ay ang daming pagsubok, nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng kabuhayan, sinaktan, pero nanatili siyang nagpupuri, nagpapasalamat. Nananatili siyang nananalangin. Ganon din po kami.
Lord, salamat sa mga pagsubok, salamat sa problema. May kapayapaan sa aming puso. Alam namin, mas tumatag kami, mas lumakas kami, kasama ng aming pamilya. Dinadalangin po namin ang bawat pamilya namin. Nasa ibang bansa, narito man sila sa Pilipinas. Cover niyo sila ng blood of Jesus. Lalo na po yung mga anak ng kapatid ko, nag-aaral, yung mga apo nila. I declare, ang mga kabataan ay magtatapos sila ng pag-aaral. Gaganda po ang kanilang buhay. Ipoprovide niyo po ang pangailangan ng kanilang mga magulang. Yung mga resources po ng bawat isa, saka man ito naman po ay mga negosyo, poultry naman ito ng manok, itik, o trabaho sa gobyerno, sa private sector, o mga OFW, sa mga company, o sa gobyerno, i-bless niyo po ito, at wala pong magugutom. Walang close sa inyo na pinabayaan nyo. O Diyos, walang close sa inyo na hindi nyo pinakinggan yung hinaing ng bawat isa. I declare, kami at ang aming pamilya ay cover ng blood of Jesus. Walang aksidente. I cancel any spirit ng accident sa sa buhay po ng bawat isa. Lalo na po doon sa mga nagbibiyahe, sa single, sa tricycle, sa four wheels, even sa eroplano, sa barko. I cancel every day, every morning. Maging sa buwang ito ng Nobyembre, Disyembre, any spirit ng accident, be disconnected sa pamilya po ng bawat isa in Jesus' name. Even mga sickness and diseases, I cancel sa angka ng bawat isa. Ano man mga sakit ito, high blood, heart attack, cardiac arrest, yung mga sipon, ubo, lagnat, yung po amang tuberculosis, lahat, epileptic, lahat ng pangalan ng sakit karamdaman, mis pataas ang pangalan ni Jesus. Dahil sa kanyang 39 na latay at sugat, lahat ng karamdaman ay pinagaling. O Diyos, by the stripe of Jesus, we are healed. Maging sa aming mga mahal sa buhay, salamat sa kagalingan, kalakasan, at higit sa lahat, salamat sa spiritual healing, kaligtasan. Dinadalayan ko rin po yung pag-alis po ni Kuya Pat, ni Ate Nona, ni Riona sa darating pong 19, ay ingatan niyo po sila sa pagbibiyahe papunta pong Abu Dhabi. Salamat, sila po ay nakapiling namin sa bakasyong ito, O Diyos. Lord, thank you po at i-bless niyo po ang bawat isa, yung mga events ngayong Nobyembre, Disyembre, yung mga okasyon, yung lahat po, yung mga gathering, reunion, maging masaya. Ang pamilya po namin sa Jesus ang Panginoon. Bukluran ng pag-ibig ang mga mag-asawa, maging mga single parent, pagpalain niyo. Ang mga anak, ay bibigyan nila ng inspirasyon ng kanilang mga magulang. Sa araw na ito, yung mga nasa ibang bansa, pagpalain nyo, lahat na nakakonect sa website na ito. Lahat ng mga partners namin, supporter, mga destiny helper, mga men of influence, gifted people sa iglesia ito, pagpalain nyo. Lahat ng church, i-bless nyo. Ang buong body of Christ sa bansang Pilipinas, sa buong mundo, gamitin nyo to win soul and make disciple. Hindi po kami aalis sa purpose nyo para gumawa ng alagad. Pinupuri ka namin, dinadakilan ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all po.